Dapat sana ay sa Kahugot TV natin i-upload ang part 2 ni Viana. Kaya lang, ang problema ay nandito pala sa DKB yung part 1. At kapag sinabi ko mamaya na pakipindot lang yung link sa description tapos mapupunta kayo sa Kahugot TV, bawal pala yon dito sa YouTube. Kaya eto na, wala nang masyadong kuda. Pakinggan na. Part 2 o 2026 update ng kwento ni Viana. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Kwento ng buhay na puno ng aral, Kuya Bono nating mahal ang magsasalaysay dito sa DKB, Dear Kuya Bono. Dito sa DKB, Dear Kuya Bono. Dear Kuya Bono, 14 years na, Kuya Bono. Natatandaan mo pa ba? Nagsimula ang kwento ko na binasa mo noong 2012 ng ganito. Maganda sana ako kung hindi lang sa dalawang ngipin ko sa harap. Correct na dyan yung Bugs Bunny. Ngayon namang 2026, masasabi kong maganda sana ako kung sexy pa ako. Alam kong hindi ka tatawa, Kuya Bono, kasi same lang tayo. I saw you back in the days, 2010 yata noon sa isang concert sa Tugigira kung saan isa ka sa mga MCs. Hindi ka pa katabaan noon pero ngayon ang mga videos mo sa intro at shoutouts dapat hanggang dibdib lang dahil kung bababa pa, makikita na ang tiyan mo. O, di ba? Alam ko yan kasi nga pareho lang tayo. At isa pang napansin kong pareho tayo ay ang paggamit na ng salamin sa mata. Reading glass man o degrado, talagang yung 14 years na nakalipas, ang dami ng idinulot na masasakit na pagbabago. But if there's something good that have changed is yung pagkatao at yung pananaw ko sa buhay. As teenager kasi at kahit noong magdalaga na ako, seryoso akong tao. May pagka-conservative, very proper, mapag-maintain ng dignidad na nasira lang naman sa Middle East. Narinig ng anak ko si Devon Jake ang kwento ko last April 2025, the night ng kanyang 18th birthday. Yes, binata na si Ebong, Devon Jake. Si August ang nagbigay sa kanya ng nickname na yon nung maliit pa si Devon Jake. Sinadya kong iparinig sa kanya ang kwento ko na naka-upload sa YouTube channel mo, Kuya Bono, na DKV. 2 araw lang bago ang kanilang IB examination. IB is International Baccalaureate sa American School of Antananarivo kung saan nag-aral si Ebong at kung saan nag-aaral din ang 2 anak pa namin ni August. Ang pagsusulit na yon ang magsasabi kung pasado siya sa senior high or hindi. Kapag pasado siya, makakapag-college siya either dyan sa Pilipinas or sa US. Mahalaga ang IB examination pero nagdesisyon akong isabay ang pagtuklas niya sa totoo niyang pagkatao para masubok ko ang kanyang katatagan. Bago ko siya pakawalan, bago ko siya payagang lumayo sa amin para sa college education niya. Dito kasi sa Madagascar, hindi ako believe sa quality of college education nila. Wala pa naman kasing college sa American school kaya either dyan sa Pilipinas or sa US namin siya
gustong pag-aralin. Mataas ang pangarap ni Ebong at wala kaming balak na ipagdamot sa kanya ang katuparan ng kanyang pangarap kung mapapatunayan niyang kaya niyang maging independent, lalo na pagdating sa emotional stress and challenges, at naniniwala akong ang pagtuklas niya ng tungkol sa pagkatao niya ay isang malaking emotional challenge sa kanya. Isang dahilan kung bakit pumayag na rin ako noong 2014 sa kagustuhan ni August na tumira kami dito sa Madagascar ay yung fear ko noon na baka isang araw tanungin ako ni Ebong kung bakit iba ang itsura niya kumpara sa amin ni August maging sa ate Maddie niya. Sabi ni August kapag nasa Tana kami, ipapasok namin si Ebong sa American School kung saan mixed race kasi doon, iba't ibang lahi ang mga bata kaya hindi siya masyadong magtataka. Sabi pa ni August, siguro mga grade 5 or grade 6 pa lang siya magtataka kung bakit ibang itsura niya kumpara sa amin. Mas maagang nagtanong si Ebong, 10 years old pa lang siya, grade 4, nung makurious siya kasi that time ay 3 years old na ang panganay naming anak ni August, si Gusting. At isang araw noon ay bigla na lang nagtanong si Ebong, bakit daw hindi niya kami kamukha? Hindi rin niya kamukha ang ate Maddie niya, yung anak ni August sa una niyang asawa, at ngayon, si Gusting hindi rin niya kamukha. Well, in fairness, matagal ko nang napaghandaan ng pagsisinungaling na yun. Kasi nak, your Papa August is not your real father. Your real father was my first boyfriend. He is an Arab man. I met him when I live and work in UAE, but we didn't get married because I had a change of heart. Okay, mahinang sagot niya, pero nakatitig pa rin siya sa mukha ko na para bang hinihintay niyang bawiin ko ang sinabi ko. Nagtitigan kami saglit. May kalakihan ang mga mata ni Ebong, bilog na bilog at yung mga pilik mata niya ang hahaba. Papa is not my real dad? Ulit niya. Si August ang tinutukoy niya. Yes anak, father siya ni Gusting pero ikaw, iba ang daddy mo, pero ako ang mami mo. Where is he? Tanong niya patungkol siyempre sa tunay niyang ama. E di nasa UAE. Does he know my birthday? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong niyang yon at parang alam ko na ang susunod niyang itatanong, bakit hindi man lang siya nagpakita ni minsan kapag birthday niya. Nasanay si Ebong sa magagarbong birthday. Kasalanan ni Yula na kapatid ko na siyang laging sumasagot at nagiging punong abala sa lahat ng nagdaang birthdays ni Ebong since first birthday niya hanggang 17th birthday niya. At habang tumatagal, lalo pang ginagarbuhan ni Yula ang preparations niya. Sobrang mahal ni Yula si Ebong. Noong 7th birthday ni Ebong, may baby na rin si Yula pero hindi nabawasan ang special treatment niya sa pamangkin niya. Nagta-travel siya papunta dito sa Tana para lang sa birthday ni Ebong. Wala na kaming communication ng real dad mo, Ebong. Sa Pilipinas kita isinilang. He doesn't know that I gave birth to you. Habang nagsasalita ako ay nakatutok ang paningin niya sa mukha ko kaya nakita ko kung paanong kumunot ang noo niya matapos kong sabihin na hindi alam ng totoong ama niya na isinilang ko siya. Na-confuse siya pero hindi pa rin nagsalita. Alam kong ginigiling ng utak niya ang nalaman niya at natatandaan kong bahagya akong nakonsensya noon dahil parang napaaga yata masyado ang pagpaparinig ko sa kanya ng kasinungalingan kong yun.
Kasinungalingan na ang lion ay pagtakpan lang na na-rape ako kaya siya naging tao. Pero na-realize kong napakabigat pa rin para sa isang 10 years old ang malaman na isinilang siyang walang ama at ibang lalaki ang nakagisnan niyang ama. Kinabukasan 3 p.m. tumawag si Beatrice sa telepono. Si Beatrice ay isang Singaporean teacher, class advisor ng 4th grade at ikinuwento niya sa akin ang narinig niyang conversation ni na Ebong at ang kaibigan nitong si Jao habang ginagawa daw ng mga ito ang cleaning assignment na ibinigay niya sa dalawang bata. Is it true, Mrs. Garcia? If it is, from whom did Devon hear it from? Kung dyan sa Pilipinas iisipin kong chismosa si Beatrice kasi bakit may paki siya tungkol doon? Kaso nga lang ay iba dito, lalo na sa school nila. Concerned sila sa entire well-being ng mga estudyante nila. I told him last night, Miss Beatrice. Isn't he okay? Do you think I need to worry about it? No, not really. I think your son is okay. He is a smart boy and he seemed to take the issue lightly to his friend Zhao, but I believe that the topic is not for every kid in the class. It might shock the others, so if you could come over right now and have a short talk with Devon Jake about it. Nagpunta nga ako ora mismo. Binili ako ni Beatrice na magdala ako ng snack para kay Ebong na siyang kunwaring dahilan kung bakit ako nagpunta, para hindi isipin ng ibang bata na may kakaibang nangyayari kay Ebong. Sa Pocket Park, malapit sa classroom ni na Ebong ko siya kinausap with a smile and in light tone gaya ng bili ni Beatrice. I just told Zhao about it because he is my best friend and I trust him. Sagot niya sa tanong ko kung nasabi niya ito sa ibang classmate niya. Okay, pero anak, does it bother you? No, not anymore. After I learned that Zhao's dad also grew with a different father, so Zhao's grandpa isn't really his grandpa. And Ebong, that matter isn't really for you to worry about, okay? It is not your fault. It is mine, so please stop thinking about it, okay? And please tell Zhao not to tell it to anyone else. Can you do that? I just wonder how my dad really looks like. Mahinang sabi niya at mabuti na lang at kaagad ko namang naisip ito, itong palusot na ito. Anak, sa tuwing humaharap ka sa mirror, nakikita mo ang mukha ng totoong father mo. Ang sinabi kong yun kay Ebong ay isa ding kasinungalingan, yung tungkol sa kamukha niya ang totoong ama niya. It's a lie kasi hindi ko naman talaga alam ang itsura ng lalaking gumahasa sa akin. Nakatakip ang mukha niya noon so hindi ko nakita ang totoong mukha nito. Sa tagal na ng panahon simula nung maganap yung pagkakagahasa sa akin, sa totoo lang, hindi na ako nababother. Lalo na't nakatagpo naman ako ng isang kagaya ni August. At sa kasalukuyan kong personality ngayon, kung minsan napapangiti ako, kasi kung totoong kamukha ni Ebong ang lalaking nagsamantala sa akin, gwapo siya. At nakapagtataka talaga kung bakit kailangan pa niyang manggahasa. But in a serious note, alam naman natin ang Middle East, lalo na noon, mahigpit sila pagdating sa extramarital relationships o kaya baka siguro may psychological illness ang lalaking yon na sana hindi naman namana ng anak ko.
Anyway, good thing is, hindi naman na nagkaroon ng issue nung malaman ni Ebong na hindi niya totoong ama si August. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng anak ko sa stepdad niya at patuloy pa rin niya itong tinatawag na papa noong elementary siya. Taong 2017 isinilang ko naman ang aming bunso at hindi ko na rin narinig ang reaction ulit mula kay Ebong tungkol sa mukha ng kapatid niya. Nahulaan ko na lang na tuluyan na niyang natanggap ang katotohanang kapatid lang niya sa ama ang dalawang anak ko pa. Hindi rin nagbago ang attitude ni Ebong sa school at maging sa mga kaibigan niya. Kaya lang habang lumalaki, nung nagiging teenager na ay normal lang yung mga pagbabago at parang paglayo nila sa parents bilang bahagi ng adolescent. Natuto na siyang mag-lock ng kwarto at naging sobrang mahalaga na sa kanya ang privacy niya. Alam kong normal lang yun pero nag-alala pa rin ako kasi ayokong lumayo ang loob ni Ebong sa amin. Dahil dito, noon ko ulit naisip na kailangan ko ng panibagong change of me. Pagbabago ng personality, kagaya ng ginawa ko din kay August nung bago pa lang kaming magsama, at tagumpay ang change of me na yun na pinaniwalaan kong kailangan kong gawin ulit para naman sa aking panganay. Kwento ng buhay na puno ng aral, Kuya Bono nating mahal, ang tagapagsalaysay. First year ng pagsasama namin bilang mag-asawa ni August, nakaramdam ako ng pagkainip, lalo na't nandito siya sa Madagascar at ako at si Ebong ay nakatira sa bahay ng mama ni August dyan sa Pilipinas. Si Mama Martina kung saan din nakatira si Maddie, si Madeline na anak ni August sa una niyang misis. Parang napaka-dull ng relasyon namin kasi masyadong mabait si August to the extent na sabi ko, ba't ganun? Naboboring ako. Naisipan ko pang gayahin ang ibang misis na gagawa ng issue para may pagtalunan, may pag-awayan, para lang magkaroon ng spice ba ang pagsasama. Pero wa-epek kay August ang ganong drama kasi nagkaroon na siya dati ng asawa na ayon sa kanya ay mas nagar pa. Kaya alam na alam niya kung paano i-deal kapag inaaway siya ng walang dahilan. Hindi siya pumapatol, nakikinig lang at kapag tumigil ka sa pagsasalita, ngingiti siya at saka sasabihin, "Oh, hinga ng malalim." Pag sinunod mo siya, huminga ka ng malalim, sasabihin niyang, "O ano, okay ka na." May isang araw na parang naging lokarit ako sa pagka-boring. Nandyan pa rin kami sa Pilipinas noon. Gabi, nag-Skype kami ni August. So, hi and hello sa una, tapos nagpaalam ako saglit. E di nawala ako sa camera. Pagbalik ko sa harap ng camera, wala akong saplot sa katawan. As in, nude na nude ako. Gulat na gulat siya. Pero kasunod nun ay nawala din siya sa camera at pagbalik niya, totally nude na rin siya. Tawa kami ng tawa, and that moment, na-miss ko siya. And I found a new way to make our relationship happier, at yan ay ang pagbabawas ng masyadong katinoan, kailangang maging lukarit din minsan. O pagbabago lang,
Kasi yung dati, nagiging dull, nagiging boring na. Naging pilosopo din ako minsan kay August at napapatawa ko siya. Nawalan na rin yung masyadong proper na pagkatao niya at madalas nagpapalitan pa kami ng jokes. At kinakailangan ko pang mag-research ng joke ko sa internet para lang may panlaban ako sa mga jokes niya. Yes, it's corny para sa mga adult na kagaya namin pero we enjoyed it kasi wala kaming problema. Walang pagsubok sa buhay namin kaya masyadong kalmado at naging nakakaboring. At yun nga, hinaluan namin ng kabugukan. Kung may batang nakikinig sa puntong ito, pakitakpan ng tenga. Dumating pa kami sa punto ni August noon na nagpaparaos kami habang naka-cam to cam. Ang laswa, di ba? At kung iisipin ko yung dating ako bago ko siya naging asawa, parang hindi ko yun magagawa pero nagawa ko. At hindi ko naman pinagsisihan kasi maganda naman ang epekto. Sa mga dalaga at binata dyan, alam kong hindi nyo nagugustuhan ang naririnig nyo pero kapag dumating kayo sa puntong kinalalagyan ko noon, naiinip kasi nasa malayo ang partner, mas mabuti nang magawa nyo ang nagawa ko kaysa naman sa ibang tao kayo maghanap ng solusyon sa pagkainip at pananabik nyo. I know you know what I mean. Maraming misis at mister na dating matino noong kasama pa ang asawa, pero nung mag-abroad ang isa, naghanap na yung naiwan na makakasama sa kama. Naging marupok na sa tawag ng katawang lupa. Alam mo yun, tao tayo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang pinakamataas na level ng talino kumpara sa ibang nilikha niya, kaya bakit tayo papayag na tuluyang sirain ng mga pangyayaring hindi naiwasan ang mga buhay natin kung may talino naman tayo para mag-adjust? Alam kong hindi madali ang magbago ng personality para sa iba at ang gusto nila yung mga tao sa paligid nila ang mag-a-adjust para sa kanila. Yung iba naman isisi sa pangyayari at saka sasabihin, tao lang ako, nagkakamali. Ang totoo, kaya nating iwasan na magkamali kung gusto natin. Pero hindi ko rin sinisisi o ginajudge yung iba kung bakit sila nagkamali dahil sa pagtatalo ng isip at puso ay madalas puso ang nasusunod kaya nagkakamali. At ang pagkakamaling yon ay hindi dapat pagsisihan kasi nasunod naman si puso at naging maligaya ka naman. At sa panahon ng pagdurusa dahil sa pagkakamali, kailangan nang ibalik ang pananaig ng utak. Talino na ulit ang pagganahin at dapat sabihin mo, kaya ko to. Ginusto ko to at kailangan ko lang mag-adjust dahil tao ako. Binigyan ako ng Diyos ng talino. Edad 13 si Ebong nung magsimula siyang parang dumidistansya na sa amin. Minsan nahihiya ako kay August kasi nakikita kong pilit pa rin niyang inilalapit ang sarili niya sa anak ko pero parang may pader ng itinayo si Ebong sa pagitan nila ng stepfather niya. At maging ako, nasanay akong yumayakap at humahalik kay Ebong kapag lalabas na siya ng bahay para pumasok sa school pero nung 13 na siya, feeling ko tinataon niyang busy ako sa kusina at maririnig ko na lang siyang sisigaw ng, "Ma, I'm off to school." Susundan ko na lang siya ng tingin pero napapansin kong mabilis pa ang hakbang niya palabas ng gate. Nalulungkot ako noon, naisip ko, paano pa kaya kung nagtatrabaho ako sa labas? Nagpa-practice pa rin ang aking propesyon at hindi ko sila nakakasama sa bahay. Baka mas lalo nang lalayo ang loob sa amin ni Ebong. Dumating pa ako sa punto noon na kailangang nakabulsa sa akin lagi ang mga susi ng bahay kasi nilalak ni Ebong ang kwarto niya kapag aalis siya na parang may mawawala sa kwarto niya. Ako naman mas lalong nagiging curious pero nare-relieve naman ako kapag pumasok ako sa kwarto niya at makikita kong maayos naman. Binubulat-lat ko ang mga gamit niya pero tinatandaan ko kung ano ang ayos bago ko sila galawin kasi baka
pagdudahan niya akong nakikialam sa mga gamit niya. Tinitingnan ko rin ang ilalim ng foam ng bed niya kung may mga nakatago, pati trash bin niya, basurahan niya. Ini-inspection ko and so far nung 13 siya, wala naman akong makitang nakakaduda. Pero nung 17 years old na siya, noon na ako sobrang nabahala dahil halos sabay-sabay ang pagbabagong nakita ko kay Ebong. Una, ang pagpayat niya, ang pagpapabaya sa katawan at nung mapasok ko ulit ang kwarto niya, sobra akong nabahala dahil madumi at makalat ang loob ng kwarto niya at may kakaibang amoy. Noong tingnan ko ang basurahan niya, may mga upos ng sigarilyo. Oh, relax man. Normal lang sa kabataan yan. Ako nga, 13 anyos, naranasan ko ng maglasing at syempre magyosi eh. Ganito ang reaksyon ni August nung ipagtapat ko sa kanya ang natuklasan ko kay Ebong. Masyado lang kasing matino ang kabataan mo, mahal, kaya nasasyak ka sa mga ganito. Dugtong pa ni August. So paano? Hahayaan na lang natin? Paano pag na-addict siya sa pagsisigarilyo? Hinawakan ni August ang kamay ko. Bahagya akong hinila upang mapaupo sa tabi niya at nung nasa tabi niya na ako ay inakbayan niya ako. Mahal, minahal kita sa personality mo nung una kitang makilala. Nung magbago ka from being too proper into somewhat lokaret, minahal pa rin kita. Pero itong pagiging paranoid mo tungkol sa nakikita mo sa anak mo, hindi yan makakatulong. Deal with it in a cool manner at patuloy lang nating iparamdam kay Ebong na mahal natin siya. Consistent lang dapat tayo and like me, when I was that young, narealize ko din ng kusa na mali ang ginagawa ko. Ikaw yon. What if, mahal, malayong mas matalino si Ebong kumpara sa akin noon? Let's trust him, okay? Don't overthink. He'll overcome it. Masyado lang akong mahal ni August kaya ayaw niya akong nag-aalala. Pero ang hindi ko alam, kinausap pala niya si Ebong at nagkaroon sila ng misunderstanding ni Ebong at nasabi pa raw ng anak ko ang ganito. Why are you meddling with my life? You're not even my father. Hindi sinabi sa akin ni Augusto. Si Ebong ang mismong nagsabi sa akin isang gabi through messenger chat. Ma, tell Papa that I'm sorry for what I said. Ganito ang chat niya. Tulog na si August sa tabi ko. Ako ay napabangon, naupo sa sofa sa tabi ng bintana na nakatanaw sa malawak na city of Antananarivo or Tana. Bakit? Ano bang nasabi mo sa papa mo? Reply ko at ang sabi niya, just tell him that I'm sorry. I didn't mean to say it. Ano ang nasabi mo? Tell me, anak. Good night, ma. Kinabukasan si August ang tinanong ko at nagkwento siya pagkatapos niyang mag-sorry sa akin sa pag-corner niya kay Ebong nang hindi nagpaalam sa akin. Ang sabi ko, hindi mo kailangang magpaalam sa akin kung pagsasabihan mo siya. Pero August, tell me, pagkatapos ng sinabi niya sa'yo, hindi pa ba ako mag-aalala? Mahal, wala sa atin ang problema. May pinagdadaan ng emotional problem si Ebong. He was in love, pero nawala sa kanya yung babae. Huh? Paano mo nalaman yan? Did he tell you? No. Kinausap ko si Jao. Si Jao? Yes. Pero binilin din ako ni Jao na hindi ipagsabi kahit kanino. Kahit sa akin? Ako ang nanay? Mahal, this is a man thing, okay?
May mga issues kami mga lalaki na hindi dapat nalalaman ng mga babae. Kaya nga nagtiwala sa akin si Zhao because he knows I'll understand. Okay, but can you tell me, okay pa ba yung anak ko? Yes, the fact na nagsorry na siya, that means narealize niya na yung mali niya. August, anong reaction mo nung sinabi niya na bakit ka nakikialam sa buhay niya, hindi ka naman ikaw ang tatay niya? Wala. Hindi ako nag-react. Umalis siya pagkasabi niya nun, but I know, marirealize niya na mali siya. Thank you, mahal. Nasabi ko sabay yakap sa asawa ko, nakaramdam ulit ako ng pagpapasalamat dahil siya ang naging asawa ko. Kung ibang lalaki yan, baka binugbog niya na ang anak ko. Nagsorry din ako kasi akala ko ako lang ang totoong nag-aalala para kay Ebong, pero ganun din pala si August. Kaya lang ako bilang babae, bilang ina, na-curious ako sa sinabi ni August na nagkaroon na ng karelasyon ang anak ko pero wala na sila. Nakakalungkot na hindi ko man lang nalaman yun. Lalo na nung nanligaw na siya at lalo na nung kung paano sila naghiwalay. At ang problema ko noon kung paano ko ito malalaman. Nag-isip ako ng paraan, kaya't muli binago ko din ang pakikitungo ko sa anak ko. Sinubukan ko rin maging joker sa kanya kagaya ng ginawa ko noon kay August. Isang umaga narinig ko siyang sumigaw, "Ma, I'm off to school." Mabilis ko siyang sinundan, hawak ang lunch na ginawa ko para sa kanya. May kantin sa school at nasanay na siyang doon kumakain, pero that morning, ginawan ko siya ng special lunch. Tinawag ko ang pangalan niya pero hindi niya ako naririnig dahil may nakapasak na headset sa mga tenga niya. Mabuti nilang may makakasalubong siyang matandang Malagasy, tawag sa mga locals ng Madagascar. Sinenyasan ko ang matanda na pigilan niya si Ebong. Nung lumingon si Ebong sa akin, pero tila iritado ang mukha niya, at sa halip na puntahan ako, ay nanatili siyang nakatayo at nakayuko. Ako ang patakbong lumapit sa kanya sabay bulong sa sarili ko, Chains of Me Part 2 begins now. At nung malapit na ako sa kanya, Devon Jake, baon mo. What is that? Your baon po? Ma, I'll eat at the cafeteria. No, take this because if you don't, I'll go to your school during lunchtime with this. Kinuha niya pero nagtaka ako nung makita ko ang mga mata niya. Parang namumula, parang naiiyak. Pero bago pa ako makapagsalita ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo ng walang lingon sa akin. Nak, I love you! Pahabol ko pang sigaw. Alam kong narinig niya ako pero sinadya niyang hindi lumingon. Kinahaponan nakita ko ang lunchbox sa lababo. Napangiti ako nang makita kong ubos naman. Kinagabihan, sinuot ko ang lumang pajama kong terno na Mickey Mouse. Gustong-gusto niya akong makita sa pajama na yon nung maliit pa siya. Nakatingin lang si August nung isuot ko ang pajama. Nagpunta ako sa kwarto ni Ebong, nakalak pero kumatok ako. Nung buksan niya, ginulat ko siya pero niwalang ngiti sa mukha niya. Hi, Mickey Mouse want to talk? Sabi ko pero umupo siya sa desk niya at binuksan ng MacBook niya. Nilapitan ko at kinalabit sa tenga, sa balikat pero ayaw niya akong tingnan. Hey, Devon Jake, let's talk! Noon ay humarap siya sa akin, seryoso ang mukha. Please ma,
Leave me alone. Kung ang totoong self ko ang magre-react sa sinabi niya, I would break. Pero pinilit ko pa rin ipakita ang gawa-gawa kong ako. Mickey Mouse will leave after we talk. Akala ko payag na siyang mag-usap kami kasi tumayo siya pero nagulat ako nung dumiretso siya sa pinto. Umalis siya nung gabing yun at hanggang hating gabi namin siya hinintay. Until nagpa siya nang lumabas si August upang hanapin siya matapos siyang tawagan si Jao pero wala daw si Ebong kina Jao. Noong lumabas si August para hanapin siya, ako naman ay tumawag sa police station. Mabilis na dumating ang mga pulis sa bahay upang kausapin ako at hingan ng latest picture ni Ebong. After 3 hours, bumalik ang mga pulis kasama si Ebong. Basang-basa. Natagpuan daw nila si Ebong sa Lake Anaosi, naglalangoy. Matapos kami magpasalamat sa mga pulis ay sinubukan namin kausapin si Ebong pero ang sabi lang niya ay, I just need to be alone. Hinayaan namin siya pero nung mga 4:00 ng madaling araw, pinasok namin ni August ang kwarto ni Ebong. Pinagmasdan lang namin siya habang natutulog. Hindi namin siya hinawakan pero sinipat namin ang kanyang katawan kasi baka may sugat o galos o kung ano man siya sa katawan. Nakapikit siya pero ang lalim na ng mga mata niya. Nagdasal na lang ako noon kahugot. Ipinagkatiwala ko na lang sa Diyos ang sitwasyon ng anak ko. Magi-18 na si Ebong noon at 1 linggo bago ang April 16 na birthday niya ay tumawag si Yula. Anong problema ni Def, ate? Bakit ayaw niya akong pumunta dyan para sa birthday niya? Sabi ko last na to na ako ang maghahanda sa birthday niya kasi 18th birthday niya. Tapos hindi pa siya nagre-reply kahit nakikita ko naman na naka-open siya. Sis, hindi rin namin alam kung ano talaga ang problema niya. Nasabi lang ng friend niya na nagkaroon siya ng relationship pero wala na sila nung babae. Yun lang alam namin nangyari sa kanya. Kinausap niyo ba? Multiple times namin sinubukan Yula. Ayaw niya makipag-usap. Leave me alone lang ang sinasagot sa amin. Okay, susubukan ko. Sige please Yula, baka magsabi sa'yo and balitaan mo kami ha. Umasa akong magsasabi si Ebong ng problema niya sa kapatid ko kasi sobrang close sila ni Yula. Maraming pagkakataon ng bata pa si Ebong na kapag may gusto siyang ayaw naming ibigay sa kanya ay nakukuha niya kay Yula. My sister Yula loves him so much at hindi nagkulang si Yula ng pang-i-spoil sa anak ko. Kaya lang ilang oras ang lumipas, nag-video call si Yula. Anong sabi sa'yo? Leave me alone din. Hindi. May iba siyang sinabi. Ano? I need some time alone. Dumating ako sa puntong nag-email pa ako kay Ebong kasi dini-activate niya ang Facebook niya pati Messenger. Pinakamainam na paraang naisip ko yon para masabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya na tiyak na mababasa niya kasi regular silang nag-check ng emails nila para sa ilang homeworks nila. Nabasa niya ang email ko that same night at nag-reply siya. Don't worry ma. I just need more time alone. I will talk to you when I'm ready. Kaso dumating na ang preparation ng IB exams nila at mas lalo na siyang hindi nakakausap kasi nagstay siya sa bahay ni Jao for 2 weeks para sabay sila mag-review. Si Jao kapag nakapasa ay mag-aaral sa Amerika.
may free accommodation ng ASA sa Houston, Texas para sa mga estudyanteng gustong mag-aral sa mga universities doon. Noong sumapit ang 18th birthday ni Ebong, andun siya kina Jao. Nalulungkot kami sa bahay dahil nasanay kami sa engranding birthday lagi ni Ebong, pero kung kailan siya nag-18, tsaka namang walang kaganap-ganap. Nagluto lang ako noon ng pansit na kami lang din sa bahay ang kumain. Tumawag si Yula, nalulungkot din, napaiyak pa nga. Ang sabi niya, "Ate, alam mo ba kung bakit itinuring kong sobrang special si Ebong? Kasi hindi maganda ang dahilan kung bakit siya naging tao. At ayokong ni minsan ay maramdaman niyang unwanted siya, pero bakit parang walay hatang silbi yung mga ginawa ko para sa kanya? Ngayon na nagdidilim ang mundo niya, bakit parang ayaw niyang makita na nandito tayo para sa kanya? Bakit siya ganun ate?" Nahawa din ako sa pag-iyak ng kapatid ko, at isa yon sa nagtulak sa akin para mag-email kay Ebong nung gabing yun, upang ilantad na sa kanya ang sekreto ng pagkatao niya, na siya ay bunga ng pananamantala sa akin. At malalaman niya yon kung papakinggan niya ang aking kwento. Alam kong hindi perpektong pagkakataon yon dahil nagre-review sila para sa isang mahalagang exam. Pero naisip ko, pagsubok na rin yon sa katatagan niya. Total 18 na siya. Ganito ang email ko sa kanya. "Anak, may papagawa lang ako sa'yo. Gusto ko lang pakinggan mo yung story ko sa YouTube. Pakinggan mo mula simula hanggang matapos. And after that, send me a message. Tell me your thoughts, what you can say about the story of my life." Ibinigay ko sa kanya ang link ng story ko sa DKB. After a few minutes, nagulat ako kasi nag-message siya through Messenger. Natuwa ako dahil inactivate niya na ang Facebook niya. "Tama ba to? By the way, I'm home. I don't want Jao to listen to your story. I will do it alone, here in my room." Ganito ang message niya na may kasamang screenshot ng YouTube story ko. Bahagi ako napangiti kasi Tagalog ang message niya. Tama ba ito? Pinalaki namin si Ebong na English speaking, lalo na nung nandito na kami sa Tana. Bilang preparation syempre sa pag-aaral niya sa ASA. Pero noong 15 na siya, napapadalas ang pagtatagalog niya. Nanonood din siya ng mga Filipino vloggers at paborito niyang content creators sina Mark Sagum, na isang diorama content creator, at si Malupito na isang comedy artist naman. Yung mga expressions nga ni Malupitan dati, ginagamit niya sa mga kapatid niyang sina Gusting at Orina. 11 years old na si Gusting noon, 9 years old naman si Orina. That time, naka-18 lang ni Ebong. And this, dumaan lang basta ang birthday niya na wala kaming handa kasi ayaw niyang mag-celebrate. Mahilig mag-TikTok si Gusting at Orina, pero si Ebong, kahit nung bata pa siya, ay pinaka-hate niya ang sumayaw. Minsan noon ay umiiyak pa nga yan sa school dahil inuobliga siyang sumayaw sa class program nila. Pero sa music, mahilig siya. Alam kong mahusay siyang kumanta pero nahihiya siyang mag-perform in public. "Yes, yan nga anak. Pakinggan mo ha from start to finish." Reply ko sa kanya sa message niya with the screenshot ng story ko. 8 PM pa lang noon kaya naglaba pa ako ng mga puting damit ng mga anak ko. Mano-mano kasi ako maglaba kapag puti. Hindi ko winawashing at habang naglalaba ako ay nakikinig din ako ng story sa KNBK. Kwento ni Hannah ang pinakinggan ko noon, yung The One That Got Away. Pagkatapos ko magsampay ay naglinis na din ako saglit sa kusina bago pumasok sa kwarto namin ni August. Kung saan ako nag-shower muna at nagpalit ng pantulog. Tulog na si August that time. Maaga siya nakakatulog kasi lagi naman siyang sobrang aga kung gumising. 3:00 pa lang, gising na siya
At siya namang oras niyang ginagamit sa paggawa ng mga trabaho niya sa bahay, paglilinis sa buong bakuran. Inaantok na rin ako noon pero sinadya kong huwag munang matulog lalo na wala pang message si Ebong. Pero sa pagtansya ko sa oras, dapat natapos niya nang pakinggan yung kwento ko sa YouTube kasi magdadalawang oras na noon nang lumipas. Napapikit na lang ako ng malungkot nung mapagtanto kong hindi niya ito pinakinggan. Kaagad namang kumagat ang antok ko pero bigla din akong napadilat nung tumunog ang messenger ko. Nawala ang antok ko nung makita kong galing sa anak ko ang message at ang sabi, "I'm done listening to your story. Can we talk?" Dali-dali akong bumangon, Kuya Bono. Mabilis ang mga hakbang ko papunta sa kinaroroonan ng kwarto niya pero nung kumatok ako, si Gusting ang nagbukas, bagay na ipinagtaka ko, lalo na nung makita kong parang katatapos niyang umiyak. "Why are you here, Ting? Are you okay? Did you cry?" Tanong ko kasi meron siyang sariling kwarto. Bakit nasa kwarto siya ng kuya niya? Hindi niya ako sinagot, bagkus sa iniyakap niya ako, hinagkan sa pisngi, tsaka nagpaalam nang pumasok sa kwarto niya. Pumasok ako sa kwarto ni Ebong. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng bed niya. Pero paglapit ko, bigla siyang tumayo at niyakap ako, umiiyak. Ang laki na ni Ebong. Mas matangkad na siya sa akin at matigas na ang kanyang katawan. Binata na talagang anak kong bunga ng pagkakagahasa ko. Noong matapos kaming magyakap, naupo kaming magkatabi sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama niya. Humihikbi pa rin siya. Hinayaan ko lang siyang makarecover muna hanggang sa magsalita siya. "You love Corbin so much?" Tanong niyang hindi nakatingin sa akin. Hindi ko inaasahan na yun ang kanyang unang tanong at kahit napakatagal na ng bahaging yun ng kwento namin ni Corbin, nasaktan pa rin ako sa mga alaala namin. "Yes, I loved him so much." Sagot ko. "Did he really die?" Sumunod na tanong niya. "Yes, he passed away." Muli siyang naiyak, yung iyak na parang nahihirapang huminga kaya hinimas ko pa ang likod niya. "It must have been really hard for you to forget him. How did you move on?" Ang tanong na yun ang hindi ko nasagot kaagad dahil parang hindi ko na maalala kung paano nga ba ako nag-move on noon. "I can't remember exactly pero malaki ang naitulong mo, anak, para hindi ako sobrang mahirapang tanggapin na wala na siya." "May?" Takang tanong niya, napalingon pa sa akin. "Yes, you. Maliit ka pa noon and you were so cute and so precious kaya kahit gaano kasakit sa akin ang pagkawala ni Corbin, hindi ko pwedeng pabayaan ang mga responsibilities ko sa'yo. Parang si Corbin yung madilim na bahagi ng buhay ko noon at ikaw naman yung liwanag. Kung ang pagkawalan ni Corbin ang nagpapaluha sa akin noon, ikaw naman nagbibigay ng ngiti lagi sa akin. Kaya yun, hindi ako masyadong nahirapan na tanggapin ang pagkawala niya dahil sa'yo." Parang naglabas siya ng hangin sa dibdib niya na kanina pa niya pinipigil bago muling nagsalita. "Do you think if he didn't die, you'll end up getting married?"
Yes, anak, naniniwala ako. Magpapakasal kami. Do you think he would accept me? Tanong ulit niya. Oo naman. Mahal niya ako at sigurado ako na mamahalin niya lahat ng mahal ko. At isa pa, napaka-cute mo nun, nak. Walang hindi makakatanggap sa'yo. Muli siyang humugot ng buntong hininga bago nagsalita. Did you totally forget Corbin when you married, Papa? Si August ang tinutukoy niya. Not completely. Even now, anak, hindi ko pa rin naman nakakalimutan si Corbin totally eh. Pero that time na magpakasal kami ni August, hindi na mabigat sa dibdib kapag naaalala ko si Corbin. At mas confident na ako sa bawat araw ng buhay ko na kakayanin ko ang bawat pagsubok pang darating because I have your Papa August. Pagkasabi ko nito ay medyo nagtagal ang pagsingit ng katahimikan sa pagitan namin ni Ebong hanggang sa muli siyang magsalita. About the man who raped you. So, that's my dad. Yes, anak. Okay. Did you hate me because of my dad? No. No, I never hated you, anak. Never. It's really hard to think about my dad. If there is something in my life that I can say blank or a big question, it is about my dad. Gusto mo ba siyang makita? No. I think I will just teach myself to live like a normal person without a real dad, and good thing I have Papa August. Yes, anak, that's true. Your Papa August loves you so much. He will never forsake you. He will never leave you alone. Yeah, I believe that, Mama. Okay, so are you okay now, anak? About Lauren. I like her since 6th grade. She was my first love, but in high school, her family moved to Antsirabe. But despite the distance, we still talk, and twice a month, I and Jao travel to see her. Napakunot ako sa narinig kong yun dahil malayo ang Antsirabe. Isa itong malaking syudad din na nasa 4 na oras ang biyahe mula dito sa Tana. We cut class to do that. Narinig kong sabi niya bilang sagot siguro sa nahulaan niyang tanong ng isipan ko. I love her so much, Ma. I never loved anyone else like how I loved her. We were together for 6 years. We had a lot of dreams together, but she was forced by her parents to marry someone, and she was helpless. I tried to be there for her. I and Jao went there to rescue her, but she said she cannot disobey her parents, and she asked me to forget her. And that was hard for me because God knows how I loved her. I know na. Mahirap talaga ang lumimot ng taong pinakamamahal mo pa. Noon ay muli siyang tumingin sa akin, and to my surprise, may ngiti na sa labi niya nung sabihin niyang, kaya ko to, Mama. If you did it with Corbin, I can also do it. Because I am a man, I can imagine your life back to the time that you were waiting for Corbin to come back. And that's for so long that suddenly you came to know that he is very sick, and then after that, his passing. That must be very tragic for you, but you did it, Mama. And I'm very proud of you. I really am. Sabi niya sabay hiyakap ulit sa akin.
At that time, mas matagal ang yakap at kahit magkayakap kami, nagsalita siya. Thank you, Mama, for making me live. Thank you for bringing me into this world, and thank you for taking care of me and for loving me. Iyon ang nagpaiyak sa akin, kahugot. Dahil noon lang ako nakarinig ng isang anak na ipinagpapasalamat niya sa kanyang ina na siya ay isinilang, inalagaan at minahal. Sa buong buhay mo, isa sa iiwasan mo, yan ay ang masaktan mo. Ang dakilang nanay mo, kahit bulag ka pa, batid kong may malay ka. Lahat ng sakripisyo niya para mabuhay ka. Ang ating ina, ang pinakamahalaga, sa kanya nagsimula ang lahat ng meron ka. Ang aking ina, alipin ng pag-aalala, pagsilbihan ng ama, arugay ng mga anak. Dakila pa, kundi ang isang ina. Walang inisip, kundi ang kapakanan ng kaniyang mahal na pamilya. Aking ina, alam ko ay di matutumbasan ang pagmamahal mo. Ngunit sasabihin ko mula sa aking puso, pinakamamahal kita. Ikaw ang pinakamahalaga. Buwan naman pumasa sa IB exam sina Ebong at Jao. Nagtapos sila noong August 2025 at ngayon ay pareho silang nasa Houston, USA. Doon sila nag-aaral ng college. May bago ng girlfriend si Ebong at isa itong half Pinay, half American. She is Ligaya. Ang nanay ni Ligaya ay taga Cagayan. Ilocano din daw ito. And Ligaya can actually speak few Ilocano words. Mabait siya, cheerful, and yes, magkaibigan kami sa Facebook at nag-promise siya sa akin na hindi niya pagtatakpan si Ebong kung sakaling may makita siyang maling gawain ng anak ko. Kami naman ni August okay pa rin naman. Oo, hindi na siguro ganun kasing init ang pag-iibigan pero bahagi na ng buhay at katawan namin ang isa't isa at wala talaga akong problema sa kanya kaya masasabi kong smooth pa rin naman ang buhay ko. Smooth pa rin naman ang agos ng buhay ko at hindi naman ako naboboring kasi iba na ang estado ng buhay ko ngayon. Ako ay narito na sa estado na abala sa bawat minuto sa pag-iisip sa aking 3 anak. Pati din sa anak ng asawa ko, si Maddie na nandyan sa Pilipinas. I no longer worry too much for myself. Talagang ang mga bata na ang sentro ng buhay ko
At ang mga pangarap nila, pangarap ko rin. Sa ganito na umiikot ang buhay ko at alam kong yung mga taong nakinig o nakarinig ng kwento ko noong 2012, ganito na rin siguro kayo. Natutuon na rin sa mga anak ang lahat ng focus at attention. Anyway, hanggang dito na lang muna, Kuya Bonor. Sana'y mabasa mo rin ulit itong pangalawang bahagi ng kwento ng buhay ko. Iba-iba man siguro ang tinahak nating daan patungo sa kinaroroonan natin ngayon. Marami tayong pinagdaanan, maraming karanasan. Iba-iba ang paraan kung paano tayo nagsimula, pero ang mahalaga ay hindi natin nahulaan kung saan tayo papunta, kasi kapag nahuhulaan natin, parang napakadal ng buhay kapag ganun, yung alam mo ang direksyon mo at alam mo kung saan ka makakarating. Mas maganda pa rin para sa akin yung sorpresa. At this point in my life ay marami pa akong inaabangang mga sorpresa sa buhay ko na dadalhin sa akin ng mga anak ko at ng asawa ko. And who knows, mga magiging apo ko pa. Gumagalang at nagpapasalamat, Viana. Di man may paliwanag, bakit pinakamamahal ka? Manunumpa pa nga habang buhay ikaw na. Pangako ko sa'yo, mahal, lokohin ka'y di magagawa. Nanunumpa sa bathala, ikaw lang, walang iba. Isipin ko lang, sinta, ikaw sa piling ko'y mawawala. Sa dibdib ko'y di na kaya, sakop na nadarama. Lahat ay aking gagawin, manatili ka lang giliw. Oras-oras kang iibigin, manatili ka lang sa'kin. Noon sa Diyos ay nagdasal, kaya sa'kin binigay ka. Ngayon ako'y nanunumpa, habang buhay pagkamamahalin ka. Lahat ay aking gagawin, manatili ka lang giliw. Oras-oras kang iibigin, manatili ka lang sa'kin.
Muli, Viana, maraming salamat na naman. Talagang pinakaabangan namin ang iyong update and thank you very much. Talagang ganon, nag-iiba ang kwento sa pag-usad ng panahon. So sa mga umasa pa rin ng mga kilig moments ay pasensya na in behalf of Viana. Talagang iba na ang kwento. Ganon din sa mga hinihiling nyo pa na CLS stories, the reason maybe kung bakit hindi sila nagsisend ng update ng kanilang kwento kasi iba na yung kwentuhan at alam namin kung ano ang gusto niya di ba? Anyway, yung mga kahugot naman natin na nasiyahan pa rin o yung mga kabatch actually ni Viana noong 2012 na mga dalaga din noon ay sa tingin ko nasiyahan pa rin sapagkat yun, pare-pareho ng kwento ng buhay, hindi ba? Viana, maraming salamat. As usual, saludo ako at bilib na bilib sa'yo. Thank you so much sa panibagong kwentong hatid ng iyong buhay sa ngalan naman ng iyong anak. Talagang mako-curious kami, lalo na ako, sa magiging buhay ni Ebong o Devon Jake, and I do hope that he'll really do good. And congratulations sa'yo, sa iyong asawa at sa iyong kapatid sa maayos na pagpapalaki kay Ebong. Again, thank you so much. At kung anumang mga problema pang darating along the way sa buhay ni Ebong at sa iyo pang mga anak, I know kaya mo. Not only you, actually, kundi dahil nabiyayaan ka naman ng napakabuting asawa na si August. Again, maraming salamat and God bless you. Ilan lang sa mga shoutout natin. Sinabi ko dito sa Facebook na kung sinong makakahula kung kaninong kwento ito base doon sa kanta na AI, ay isa shoutout natin ng special. So ito, is special shoutout mula para kay Derly Kalayag. Sabi na, my girlfriend is a conejo. Kwento ni Viana po. Ayun, tamang-tama. At maraming salamat din sa stars. And sino pa ba? Wow, si Miss Carrots yan. May Bugs Bunny. Sa CLs ko unang napakinggan yan. Tapos naulit sa Kuya Bono pati part 2 na agad. Julian Estigoy Elias. Shout out to you. And sino pa ang nakakuha? Yung Rabbit at si Bugs Bunny, sabi ni Gretchen Ryan Castro. Special shout out sa'yo. And Julie Jim Flores Calago, shout out to you. Special. Wow. Sino pa? Elizabeth Abonberry, shout out to you. Viana's story, I think. You are correct. Eto pa, yellow means happiness. Iba ito, di ba? Si Sofia to. Lumin, mali naman. Mali din yan. Viana, sana may update na po sa kanya. Talagang kwento inaabangan ko po, Kuya Bono. Sabi ni May Ann, shout out sa'yo. Eto naman, my girlfriend is a conejo. Tama, kaya hindi ko mabasa yung pangalan mo. Foreign characters kasi. Parang hindi. Story of Viana, si Miss Bugs Bunny. Anyway, shout out to all CLS listeners like me. Gusto ko din magka-update sana ng story si Sir Jacob. Good morning, towel. Yeah. Shout out, Jacob. Kumusta na? At iba pa sila Labrento, sila Tina. Kung si Tina ay magsasend ulit ng kanyang kwento ay part 4 na yata. Tama ba ako? Itama niya ako kung mali ako. J. Lee Sotna Solid, shout out to you. J. Lee Sotna Solid. Viana's story, one of the best yet one of the saddest stories of CLS. Sabi ni Josie Aniban Palasi, shout out sa'yo. Special. And Lyra Meleo, shout out to you. My girlfriend is a conejo, you're correct. Kwento ni Viana. At sino pa? Noong 2013 dati, nasa Quezon Province ako. Papadudot narinig namin doon. Kung unang narinig yung kwento ni Tina, tapos si Christine, tapos dito na ako sa Manila, Barangay LS, tapos kakahanap ko sa kwento ni Tina, nakita ko Campus Love Story, tapos yun, nakarating na ako sa Kuya Bono. Puro biyahe kasi kami. Dati kaya radio lang talaga. Baka po kay Christine yung half Filipino, half Chinese na pinagpalit sila. Hindi.
Jess Flandes Rorane, shout out to you. Biyana ba kuya? Abang na lang kami sa news story. Sa dami na ng kwento narinig. Mix-mix na, tama. Lalo naman ako kasi ako nagbabasa. Kaya whenever you ask me kung kaninong kwento yung ganito, nahihirapan talaga akong maalala. Weng Bainado Bermeo, shout out to you. Parang kay Bugs Bunny to I can't wait na. Sabi naman ni Lani Balinan Ligutan Bakay. Ang init. Shoutout sa'yo, Daisy Duyon Dancel. Tama ang huda mo. Pa-shoutout na lang. Okay, shoutout. Special shoutout sa'yo, Daisy Duyon Dancel. Corby the Caros, who is missing you so much, my Bugs Bunny. Sabi ni Sheila. That's correct. Special shoutout sa'yo. And April Jean Jimenez, wow, nakaka-excite pag may part 2 na ang kwento. My girlfriend is a conejo. Pa-shoutout Kuya Moro. Sure, special shoutout sa'yo, April Jean Jimenez. Nakabulol, April Jean Jimenez. Dengpot CHN, shoutout to you. Kwento siguro to ni Viana, yung Carrot at Bugs Bunny. Sabi ni Mariel Adena Kilang, tama ka. And sino pa? Ang nakahula. Carol Tongpalan Batugal Malika. Hossein Lagwa, shout out to you, sa'yo. Special shout out, Hossein Lagwa. Moises de la Cruz, my girlfriend is a conejo. Viana, shout out kay Kumaring Ella Reyes Corcuera at Mark Renz Cas Arcangel. Yan na muna. Again, Viana, maraming salamat for sharing the update of your story. Thank you so much and God bless you. At sa lahat din ng kahugot na walang sawang umaantabay sa bawat kwento, maraming salamat. Stay safe and stay healthy and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with you.